tungkol sa impeachment. Alam naman natin, itong nakaraang mga araw, isinalang noong Lunes itong si Gina Acosta. Matindi yung testimonya ni Gina Acosta. Talagang grabe ang damage kay Sara Duterte, Grabe ang damage sa kampo ng depensa. Ngayon ang tanong, makarecover pa kaya? Makabawi pa kaya ang defense team ni Sara? Parang Mahigil Monggi, Kabunyog Isla, Puting Bato, kumusta kayo dyan sa Greenland? Shout out po sa inyo, si Jessie Nuarbe, kay Luciano Ray, shout out sa inyo mga Kabunyog. Gayon din sa Facebook, ang mga nanonood sa atin, si Alex Silvano, si Ernesto Liavore, kay Ellen Conde, kay Nick de los Reyes, Hermie Aquino, Dandong Bituon, kabang Facebook page ko. You don't have to work in America to get paid in US dollars. With Wise, you can get your own US account. Joel Bilolo, kay Renato Mendoza, magagalit. Kaya nagtatanong sa akin ang marami, ano daw bang nangyayari? Siyempre, concerned din sila kay Isguera. Kay Christian Isguera. Kasi anti-Duterte din yan. Tapos yung mga pro-Marcos naman, siyempre anti-Duterte din. So bakit parang ngayon nagbabanggaan? Anyway, i-discuss ko yan mamaya. Nauna ko na kasing nailista ito sa aking topic. Kabunyog Eduardo Tan, shout out sa inyo. Okay, so simulan na natin to mga Kabunyog, mga kababayan. Itong topic natin ngayon, itong topic ko, sa totoo lang mga Kabunyog, mga kababayan, napaka-damaging talaga. Napaka-damaging nung testimonya ni Gina Acosta sa nung Monday. Grabe 'yun. Grabe yung epekto noon yung mga sinabi ni Gina Acosta doon. Kahit hostile witness siya, pero yung mga sinabi niya doon sa pagdinig na yon, damaging kay Sara Duterte yun. Napakatindi nun. Yung sinabi niya kasi noon sa pagdinig ng kamera na si Sara Duterte ang nag-utos sa kanya, nag-instruction sa kanya na ibigay yung iningkas na pera, ibigay kay La Chica, inulit niya na naman. Nung Monday. So grabe yun. Medyo damaging yon, napaka-damaging yon kay Sara Duterte. Hindi, sa totoo lang mga Kabunyog, mga kabayan. Medyo mabigat. Kaya hindi simple ang epekto noon. Kasi ang lumilitaw doon, tulad noon, yung sinasabi ni Amy Marcos, ang sinasabi sana kasi ni Amy Marcos, papalusutin sana si Sara. Kasi ang sabi ni Amy Marcos, wala namang pananagutan si VP Sara Duterte diyan. Kasi mayroon diyang accountable officer, yung mismong special disbursing officer, sabi ni Amy Marcos, yun ang may accountability. Si Sara Duterte, hindi naman siya. Kaya lang doon, sa pagdinig nung Monday, tinanong si Gina Acosta, bakit nyo kasi binigay kay La Chica? Samantalang hindi naman sila Chica member ng Office of the Vice President kasi security lang naman siya. Kumbaga AFP siya, military na inassign sa Office of the Vice President. Pero hindi siya staff ng Office of the Vice President kaya hindi pwedeng maging accountable officer or disbursing officer si La Chica. Kaya lang lumalabas siya na yung siya na yung humawak ng pera pagka-ingkas ni Acosta. Kaya tinanong si Acosta, bakit mo ginawa yon? Ang sagot ni Acosta, yun daw ang utos ni VP Sara Duterte. Yun, patay. Patay. Kaya sa totoo lang, ang na-establish dito, di ba yung mga liquidations na sinubmit, nitong nakaraang mga araw, bago pa itong si Acosta, i-present yung COA. Yung dalawang auditors ng COA ang present. Doon pa lang, lumalabas na irregular ang liquidations. Maraming questionables na naging paggastos ng Office of the Vice President at ng DepEd tungkol doon sa confidential funds. Kaya matindi yun. Yun na, yung mga pangalan na alias ang mga gamit, tulad ng Mary Grace Piatos, Andy Lim, pagkatapos, ang mga pinagkagastusan, hindi naman allowed. Hindi pwedeng gamitin ang confidential fund sa mga Christmas party, sa tree planting, kaya disallowed Dinisallow ng COA. Pero, ang doon, naman ang pakialam ni VP Sara doon. Ngayon, ang lumalabas na ngayon, mga Kabunyog, mga kababayan, binigay kasi kay La Chica yung pera, hindi sila Acosta. Dapat si Acosta ang nag-disburse noon kasi siya ang special disbursing officer. Kaya kahit si Acosta, pag tinatanong,
Saan po ba ang pinagkagastusan ng confidential fund? Sabi niya, hindi ko rin alam eh. Hindi ko rin alam. Pagkabigay kasi kay La Chica, hindi ko na alam kung saan na napunta ang pera. Di ba? Kaya ang tanong na sa kanya, bakit mo kasi binigay kay La Chica? Sabi ni Acosta, yung po kasi ang utos ni VP Sara eh. Siyempre, head of agency, head of office, si Sara Duterte, hindi niya naman mahindian. Kaya yun, ang lumilitaw dito talagang hindi makatakas si Sara sa niya diyan, sa pananagutan niya diyan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya talaga ito? Damaging. Ang laking damage kay Sara. Ang laking damage kay Sara nung testimonya ni Acosta. Kasi doon napagkabit-kabit yung mga napagkabit-kabit yung nakaraang kasing mga araw, irregular yung mga liquidations, excessive, extravagant. Kaya lang ang tanong, bakit nangyari yun? Bakit nangyari yung mga yon? Yung mga irregular, excessive na mga liquidations? Kasi nga hindi na nakontrol ng Special Disbursing Officer. Sino yon? Si Gina Acosta. Hindi niya na alam kung saan ginastos eh. Ang sabi niya, basta pagka-incas niya ng 125 million, binigay niya kay La Chica. Ang tanong, bakit mo binigay kay La Chica? Utos kasi ni VP Sara eh. Kung hindi niya naman inutos yun, hindi ko naman gagawin yun. Yan, patay. Mabigat talaga yun, mga kabunyog, mga kababayan. So, sa ngayon, ang tanong, kaya? Anong gagawin ng depensa ngayon, ng mga abogado ng depensa? Paano nila kukontrahin? Yun ang tanong. Kaya pa kayang kontrahin ng depensa yon? Yung na yon, siyempre kailangan nilang makarecover. Ang purpose ng defense, pagkatapos mag-present ng prosecution, babawi ngayon ng defense. Di ba yung tawag doon, ang una direct examination. Yung ginawa ni Attorney Ligutan, direct examination yon. In-examine niya si Acosta. Ang problema, maraming damaging na mga nasabi si Acosta. So kailangan bumawi ang defense doon. Gagawin niya yan sa cross-examination. Baka bukas yan, baka bukas. O ano na ba? Mayroon pa ba bukas o next week? So ngayon, ang tanong, gagawin ng defense, paano nila kukontrahin? Ay medyo mabigat. Medyo mabigat. Kasi paano mo kukontrahin si Gina Acosta sa sinabi niya? Si Sara siguro, kailangang i-present si Sara Duterte para magpaliwanag si Sara. Kaya lang, parang wala lang kay Sara Duterte. Hindi yata nila ipipresent si Sara. Kung bola kasi dito, nasa defense na eh. Wala na, ang prosecution na-establish na ngayon. Na-establish na grabe yung mga disanomalya sa confidential funds. At ang pangalawang pangulo, si VP Sara Duterte, ay may malaking pananagutan doon. Lalo na nung sinabi ni Gina Acosta na ang nag-utos sa kanya ay si VP Sara Duterte. So ngayon, paano kukontrahin ng defense? Mabigat. Kasi unang-una, kredibilidad ni Gina Acosta ang gawin ng defense. Ki-questionin nila ang kredibilidad ni Gina Acosta. Si Gina Acosta, tao na ni Sara mula pa sa Davao. Di ba? Mula pa sa Davao, tao na yan ni Sara. Tapos, paano mo ngayon ki-questionin yung mga sinabi ni Acosta na Davao pa lang, trusted na yan ni Sara. At saka ang trabaho niya talaga sa Davao pa lang, siya ang taga-liquidate ng confidential funds. Special Disbursing Officer na siya ng confidential funds maging sa Davao pa lang. So yan ang ngayon, mabigat, mga kabunyog, mga kababayan. Pangalawa, si Gina Acosta ay hanggang ngayon staff ng Office of the Vice President. Kaya hindi mo naman masasabing masama ang loob ni Gina Acosta kay Sara Duterte. Hindi, nandyan pa siya kay Sara hanggang ngayon. So parang talagang yung sinabi ni Acosta, tama ka, Grimofana, 2 beses na rin sinabi yan ni Acosta. Doon sa House of Representatives, sinabi niya yon at hanggang ngayon, inulit niya na naman. So, pag 2 beses mo na yan inulit, walang pagbabago sa declaration mo. Totoo yun. Kaya ang tanong ngayon, paano kaya lulusutan ng defense yan? Mukhang mahihirapan sila. Hindi. Paano mo i-cross-examine? Sige nga. Yung problema dito sa defense, ang abogadong nila, ipinantapat kay Attorney Ligutan, yung si Attorney Bacuel, batang-bata pa naman yun, papasa pa lang sa bar noong 2022. Kahit makikita nyo yung si Bacuel, yung abogado na mataba, yung bata, natataranta eh. Hindi nga makapagtaas ng boses kasi parang duda siya sa sinasabi niya. Ang dapat siguro sa defense diyan, dapat pumasok na, lumabas na si Attorney Fortune, si Siegfried.
Dapat lumabas na si Attorney Greg Narbasa, yung mga veterano na mga senior lawyers. Wala na. Masyado nilang ina-underestimate ang prosecution. Grabe na ang score ng prosecution Grabe na ang score ng prosecution sa totoo lang. Lahat halos ng mga nag-a-analyze, mga legal experts, nag-a-analyze, lamang na ang prosecution. Kailan nila re-remedyohan yan? Sa pag sila nasa defense, ang nag-present ng mga testigo at ebidensya, mahirap na yan. Dapat dito pa lang, makarecover sila. Hindi na pwedeng yung Attorney Bukwel. Mapapahiya sila. Kitang-kita naman natin, nilamon ni Attorney Ligutan di ba? Mga kabunyog, linamon ni Attorney Ligutan. Yung si Bukwel, nag-o-object pero hindi siya confident sa objection niya. Ang hina ng boses niya, hindi niya masabi ng malakas kasi parang nakakahiya yung ginagawa niya. Pagkatapos, magko-cross-examine siya. Dapat iba na. Dapat maglabas na ng magaling na lawyer ang defense. Dapat maglabas na ng magaling na lawyer ang defense kasi kailangan makross-examine itong si Acosta para makarecover dun sa damage na nagawa kay Sara. Damaging kasi kaya lang, sinong gagawa? Yung Attorney Bukwel? Yung batang abogado na mataba? Mahihirapan. Dapat maglabas na ng magaling na lawyer ang defense. Hindi pwedeng umaasa na lang sila dyan sa mga, parang inaano niya, yun, sabi ni John Hernani, swallowed by life. Kaya sa totoo lang, ewan ko kung hindi ba nila na-assess na grabe na ang damage kay Sara Duterte? Ang tingin ko kasi parang ang iniisip ng kampo ng defense, wag na tayong dyan. Sa bandang huli naman, ang mga senador na yan, kahit marami pang ebidensya, kahit talong-talo si VP Sara, ang mga senador na yan, si Robin Padilla, Amy Marcos, Pia Cayetano, Alan Cayetano, yan naman, bubuto yan para sa acquittal. Kaya lang, mapapahiya na sila. Kasi nakikita ng taong bayan na napakatibay ng mga ebidensya. Tapos ngayon, i-acquit nila si Sara Duterte. Dapat itong sa defense, wag namang pahirapan ang mga pro-Sara senators. Dapat itong defense, ipaglaban nila si Sara, galingan nila para yung mga pro-Sara na senators, pag bumuto sila ng acquittal, hindi naman sila mapahiya. Pero sa nangyayaring ito ngayon, mapapahiya sila. Sa bagay, wala namang hiya sa kadelikadesa yan sila Padilla. Anong sabi ni Padilla? Sabi ni Padilla, sunugin niyo pa ako, ang amoy ko, Duterte. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Pero dapat din ang defense ni Sara kahit papaano maka-score, galingan din para pag bumuto yung mga pro-Sara senators ng minorya na i-acquit si Sara, hindi sila nakakahiya. Magiging silang kahiya-hiya. Bakit mo in-acquit si Sara samantalang talong-talo? Ang tibay ng mga ebidensya ng prosecution, tapos i-acquit nyo. Yun yung problema nila doon. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, mayroon pa tayong nakikitang problema dito. May nakikita tayong problema dito. Anong problema ang nakikita natin? Ang problema nating nakikita ay di ba lumalabas itong si Gina Acosta ay dati ng ito na yung dating nagli-liquidate ng confidential funds ni Sara. Mga kabunyog, sa Davao pa. Kaya lang, kung ganito yung nangyari sa Office of the Vice President at saka sa DepEd, sa DepEd, napaka-irregular, maanomalya ang paggastos ng confidential funds. Malamang ganyan din ang ginawa sa Davao. Diba? Ibig sabihin, kung ano ang ginawa ngayon sa Office of the Vice President, kung ano ang ginawa sa DepEd, anong ginawa? Pinalabas yung mga tree planting, pinalabas yung mga Christmas party, confidential funds, hindi pwede yun. Kaya lang malamang ganyan din ang ginawa sa Davao. So dapat ngayon, dapat imbestigahan din yung paggamit ng confidential funds ng Davao. Di ba? Bagamat hindi na magagamit yung kung ano man ang matuklasan sa investigasyon ng COA sa Davao, hindi na yan magagamit sa impeachment ni Sara kasi wala namang kaugnayan yung sa Davao. Pero dapat din mapanagot si Sara sa nangyari sa Davao. Kasi kung ganyan din ang nangyari sa Davao, nilustay din ang pondo ng confidential funds. Ganyan din ang naging paggastos. Dapat makasuhan pa rin si Sara tungkol sa paglustay ng confidential funds ng Davao. 2.6 billion mula 2016 to 2022. Hindi maliit na pera yan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya dito, sa natuklasan na ito sa impeachment trial, tama lang na imbestigahan na rin ng COA, balikan yung mga confidential funds ng Davao. Usisiin rin.
O Derek Perido. Hindi, itatopic ko yan kay Christian mamaya. Abangan nyo. Hindi, busisiin din yung sa Davao. Kasi ano rin yun confidential funds din yun. Saka hindi naman maliit na halaga yun. 2.6 billion na confidential funds. Mula 2016 to 2022. Nung mayor si Sara Duterte, grabe rin ang confidential funds ng Davao. Ano bang ginawa ng Davao? Malamang ganito rin. Kung anong ginawa dito sa confidential funds ng OBP at DepEd, ganun din. At ang special disbursing officer din, doon sa Davao, ito rin si Gina Acosta. Mga kabunyog, dapat. Ano yan? Dapat anuhin ito. Imbestigahan din ang kuha yun. Balikan. Kung may makita na mga anomalya din doon sa confidential funds ng Davao, kasi ang special disbursing officer doon, ito rin si Gina Acosta at saka itong si Edward Paharda, kasuhan din ang plunder na naman. Tungkol na sa Davao. Ito kasi, ang pinag-uusapan ngayon sa impeachment trial, yung confidential funds ng DepEd ng OBP. Siyempre, kasi tungkol yan sa pagiging vice president ni Sara. Pero, accountable pa rin ba si Sara Duterte doon sa confidential funds ng Davao? Yes! Yes! Accountable pa rin siya doon. Pero hindi na yun magagamit sa impeachment trial. Separate na kaso yun. At maganda yun na makita ng mga taga Davao. Kasi laging pinagmamalaki ng mga Duterte, hindi sila corrupt sa Davao. Di magandang makita ngayon. Sige nga, ito yung mga confidential funds ng Davao. Diba? Tingnan nyo kung paano rin ginastos ni Sara, nilustay ang confidential funds ng Davao. Imagine niyo, mula 2016 to 2022, 2.6 billion. Hindi naman maliit na halaga yan. Ano yan, mga kabunyog, mga kababayan? So, sana ito, maimbestigahan din yung mga anomalya sa confidential funds sa Davao. Kasi malaking halaga rin, 2.67 billion pesos. Kaya, ito mga kabunyog, mga kababayan, magandang maipakita sa mamamayan ng Davao na hindi totoo na ang mga Duterte ay hindi corrupt sa Davao. Yun kasi yung pinapakita nila. Simple lang daw ang pabumuhay ng mga Duterte sa Davao. Hindi. At saka magandang makita yan kasi kapag i-present yung explained wealth ni Sara Duterte, di ba? Yun yung last na part ng impeachment yung unexplained wealth, yung hindi maipaliwanag na paglubo ng yaman ni Sara Duterte. So makikita dyan, noong panahon, bago siya naging mayor, magkano ba ang assets niya? Net worth. Pagkatapos nung naging mayor siya ng Davao, magkano ang confidential funds 2016 to 2022? 2.67 billion. Tingnan din natin yung mga accounts niya sa bangko. Ilan naman ang pumasok? Baka doon panahon, lumubo yung kanyang mga yaman. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Ano talaga ito? Kaya, dapat magising na ang ating mga kababayan. Magising na. Sanay na sanay ang mga Duterte sa confidential funds. Sa Davao pa lang, talagang nilustay na ang confidential funds ng Davao. Di ba? Pinakita ko na yan nung isang araw. Napanood nyo ba yon, mga kabunyog? Yung confidential funds ng Davao. Ano yun? Hindi po yun talagang totoo po yung pinakita ko nung isang araw. Ito yun, Ayan. Mga kabunyog. Kung yung hindi pa nito nakapanood. Ayan yung confidential funds ng Davao, 2016 hanggang 2022, ito ang nakuha niyang confidential funds. 2016, 144 million. 2017, 293 million. 2018, 420 million. 2019, 460 million. 2020, 460 million. 2021, 460 million. 2022, 460 million. Total of 2.697 billion. Paldo. Yan ang confidential funds ng Davao. Paldo. Mas malaki pa sa confidential funds ng Quezon City o ng Makati City na mas malalaki pa nga ang income. Kaya mga kabunyog, dapat niyan, imbestigahan din yan. Kasi sino ang kanyang special disbursing officer niyan? Si Acosta rin. Si Acosta rin ang kanyang special disbursing officer. Kaya trained na trained itong si Acosta. Kaya sigurado, pag binalikan ang confidential funds ng Davao, maraming mauungkatan dyan. Mga kabunyog, mga kababayan. Ano ito? Kaya, okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog. Ay, naka-mute pala tayo. Salamat, attorney. Sa tingin nyo, makakabawi pa ba ang defense team sa ganyang lagay?
Lubog na, hubad na talaga ng todo-todo. So, po, mukhang mabwisit na naman ang mga garapatan nito, no? Diyos ko Lord. Di ba, Arnold Jan, Siapno, shout out, Kapsat. At kay Mami Piar, long time no see, Mami Piar, anong nangyari sa'yo? Mami Piar, na-miss ka ni Maestro. Hindi na ka na nagpapakita si Mami Piar, no? Kamusta ka na, Mami Piar? Alright, so yan nga mga Kapsat, talaga. Abangan na lang natin kung makakabawi pa talaga, pero sa nangyayari ngayon, naku po, wala, lubog na, no? Talagang the ship is sinking sa kampo ng defense, mga kakamsat. Help! Wala na. Alak na kamote. Grabe yung confidential fund, sigurado hindi sila kondon. Meron pang 2 articles, mga kapsat. Nasa kalagitnaan pa lang tayo. Nasa exciting part pa lang, pero wala na. Wala na talaga. Tapos na ang maliligayang araw, mga kapsat. Alright, subtopic tayo. Subtopic tayo. Countdown tayo in 30 seconds. Again, shoutout sa mabakang pasok. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Mega love shout out, mga kakabsat. Kahapon, nag-iinit na ang mga bangayan, especially dito kay Christian Esquera, mga kakabsat. Diba? Meron siyang sinabi kay Pangulo na isa siyang TANGA at kasabwat daw. Naku po, ngayon, mukhang nabawasan na kasi sabi nila 716 ang kanyang 116,000 ang kanyang subscriber. Nabawasan na. Parang 710 or 11. So more than 5,000 na ang nag-unsubscribe sa kanya dahil sa pahayag niya kay Pangulong Bongbong Marcos, no? Pero ito, pakinggan natin si Attorney Rene Bueno. Ano nga bang nangyari? Budget revelation, PBBM versus Esquera. Sino ang nagugulat? Nakto, pakinggan natin ang tungkol sa batas. Attorney Rene Bueno, pasok. You don't deserve to settle, so play a game that will. Bagong pasok dyan, huwag kalimutang mag-like We've introduced major changes to agents, weapons, and maps, and this is just the. Teka lang. Pababa ang Pangulo, nadatnan niya. Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga followers at subscribers dito sa YouTube channel. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. At ngayon po ay meron po tayong lecture para kay Assistant Professor, YouTube vlogger na si Christian Esquera. Ito po ay tungkol sa mga budget insertions, no? Tungkol sa saligang batas at ang realidad ng pamamahala na hindi pwedeng i-edit basta-basta sa YouTube channel. At pag-uusapan natin to dahil nag-comment ang isang YouTube vlogger na kung hindi daw tanga ay kasabwat ang ating Pangulo dito sa mga nangyayaring anomalya sa ating pamahalaan. At itong ating o inyong paboritong vlogger, professor or assistant professor sa UST na si Assistant Professor Christian Esquera ay actually nakakatuwa at medyo nakakawindang, no? Ang kanyang biglang naging ganap na siya ay biglang naging ganap na Master Budget Analyst at Supreme Court Justice, no? Ang ating Assistant Professor from the University of Santo Tomas. Alam niyo diyan din nag-graduate ang aking panganay na anak sa UST. Yung isa ay sa Ateneo Law School at sa Ateneo School of Journalism. Journalist din kasi yung isa kong anak. Lawyer, journalist, at miyembro sa CNN News, no? At dito parang sinasabi ng journalist na nagising na lamang ang Pangulo, no, na nagulat sa pondo budget insertions at pinalalabas na
kundi daw tanga, kasabwat ang chief executive dito sa mga nangyayaring Kasabwat budget daw si insertions Pangulong at Bongbong Marcos. mga anomalya sa ating gobyerno. Diyos ko po. Ayon dito sa journalist, YouTube vlogger, assistant professor sa University of Santo Tomas. Para tayong nanonood ng sitcom kung saan ang nagmamarunong kung paano patakbuhin ng gobyerno ay isang tao na hindi pa man lang nakaranas kahit barangay tanod o mensahero man lang sa alinmang sangay ng ating pamahalaan. Tayo po dito, nagbibigay tayo ng komentaryo dahil ako naman po ay ilang beses na din nagpabalik-balik, no, sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Although hindi naman matataas na posisyong gaano, pero naging hepe din tayo minsan sa isang sangay ng gobyerno, sa isang departamento. Ngayon, dahil dyan, no, ipaliwanag natin itong Budget and Administrative Law 101 na may libreng refresher course sa jurisprudence at counting realidad sa totoong buhay. Hindi yung tira tayo ng tira na kahit mensahero man lang, hindi naman tayo nakaranas tumuntong